Magandang araw pong muli at welcome pong muli dito sa Huntahan ng Bayan TV. Panoodin po natin itong naging interview ni Miss Maharlika doon sa dating PIDEA agent na naglabas ng mga dokumento o gumawa ng mga dokumento para sana maaresto si si Pangulong Bongbong Marcos noong 2012. Panoorin po natin ito bago tayo magbigay ng komento. Bago ang lahat, kayo po ba si Jonathan Morales? Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si dating PIDEA agent Jonathan Morales. Okay. Sir, gusto ko lang i-identify nyo itong pirma ninyo sa dokumentong hawak ko. Kung nakikita po niya, yan po ba ay pirma nyo, Mr. Jonathan? Opo, pangalan ko po yan at pirma ko. Okay. So bago niyo po sagutin itong mga dokumentong ito, for sure excited ang mga Pilipino, nakilalanin muna kayo. Kayo po ay dating PIDEA agent. Kailan po kayo nagsimulang magtrabaho sa PIDEA or kung dati pa kayong pulis? Pakibigyan niyo po kami ng background ninyo, sir. Dati po akong pulis. At ako ay na-recruit sa Philippine Drug Enforcement Agency ni dating PIDEA Director General Junicio Santiago noong 2009. Okay, 2009. So nagsimula kayo sa PIDEA 2009. Okay. Hanggang kailan po kayo from 2009? Kasi I believe wala na po kayo sa PIDEA ngayon, di ba? Ilang taon po kayo nagsilbi sa PIDEA? Bali, humigit kumulang sa 5 taon. 5 taon. Anong year? So, 2009, 10, 11? 2013 po ako nawala sa PIDEA. Bali, napag-initan po ako doon. 2013 kayo nawala sa PIDEA. So, 2013 napag-initan kayo. Isulat ko lang po muna, mamaya na natin i-discuss kung bakit kayo napag-initan, ano? Gusto ko po kayo munang kilalanin. Okay? So, before po ba kayo sa PIDEA, saan po kayo galing na sektor ng, private practice? Saan po kayo dati galing? Bali, investigador po ako sa PNP noong araw. Nung ma-recruit ako sa PIDEA, gawa nang nagkaroon ng vacuum nung panahon na nire-recall yung mga ibang law enforcement units sa PIDEA noon. Kaya isa ako doon sa na-recruit ni General Santiago para maging ahente doon sa PIDEA nga. So, nung nasa PIDEA po kayo, ano yung pinaka-assignment ninyo? Ano yung pinagkakabalan nyo during your 4 years o 5 years? Opo. Naging po ako, no? Naging operatiba, naging team leader, at naging hepe ng investigation, ng Intelligence and Investigation Service. Okay. So, kanina po sinabi nyo na pag-initan kayo noong 2013. Paano po yung napag-initan kayo, sir? Ito po yung mga, paumanin po. Kasi kung mamarapatin po ninyo, ay meron po kasing darating na Senate investigation at siguro yung doon ko na lang po sasagutin yon. Ngayon, doon po sa mga iba itatanong nyo po, pwede ko pong sagutin. Okay. Marapatin po ninyo. Okay, sir. Okay, naintindihan ko po. Sige, didiretso na po ako, sir, sa aking tanong. So, gusto ko lang po i-identify po ninyo yung itong mga dokumentong ipapakita ko sa inyo. Familiar po ba kayo dito sa dokumento na ito? Opo, yan po yung pre-operation report na isa sa mga tawag dito, alam na nung PIDEA Manual of Operation bago magsagawa ng kahit anong anti-illegal drugs operation.
Okay. So ito po ay dated March 10. Alright? Familiar po ba kayo dito sa mga dokumentong ito? Yan po yung yung cover letter doon sa ginawa kong pre-ops at saka yung authority to operate para po doon sa aking boss. Okay. So ito po, sir. Familiar kayo dito? Kasi may pirma Yan po yung authority to operate. Nakalagay po dyan yung yung mga vehicles na gagamitin para dun sa operation. Okay. At saka yung duration ng operation. So sir, sa makatuwid, ito pong mga dokumentong itong hawak ko ngayon na ipinakita sa inyo na may pirma nyo, hindi po siya AI. Ano po ibig nyo sabihin dun sa AI? Artificial Intelligence Hindi ho ako generated sa mga ganong okay. Okay, sir. So, kasi po, nung inilabas ko po itong mga dokumentong ito sa aking Facebook account, dahil ako po ay nabigyan nito ng mga random, ang tawag ko nga po, puting aso, informante, na sinasabi na si Marcos Jr. ay muntik nang ma-rape noong panahon na ito, noong 2012, noong 2012, pero nung inilabas ko po ang dokumentong yon, ay sinabi ng PIDEA agent, PIDEA chief na si Lazo na ito daw po ay AI generated or fake or gawa-gawa lang using the new technology. Ibig nyo bang sabihin yung AI generated, computer generated? Yes, computer generated, not original, peke, gawa-gawa ni Maharlika. Ito po ba, ginawa ko ba sa tingin niyo? Hindi po, sa pagkakatanda ko nga po, ako po yan. Tado po kayo sa pagkakatanda ninyo na nandoon sa litratong na naka-file, na i-file ninyo sa PIDEA ang mukha ni Maricel Soriano at ni Bongbong Marcos? Opo. Nandoon. Nandun. So doon po sa picture na yon, meron silang sinisingot na white powdery substance. Opo. Wow. Okay, sir. Move on na ako. Noong 2021, okay, nagkaroon ng drug test, siyempre, si Marcos Jr. bago siya tumakbo. Dahil yun ang panawagan na dapat lahat ng mga kandidato sa pagka-presidente ay mag-undergo sa drug test. Sa kanya po, mahigit 2 minuto lamang na ito ay pinatest at pinamahan ng doktor ng St. Luke's. Bilang ikaw, as PIDEA agent, kayo po ba ay nag-undergo din kayo ng drug test bago kayo mag-assume ng inyong office or trabaho? Opo, pagka nag-refuse ka sa ganyan, kaso yan. So ito po bang 2-minute drug test niya? Kapani-paniwala po ba to, sir? Hindi po. Kasi ang resulta, maabot po ng ilang oras siya. Hindi ko mula sa 3. Hindi ako kakapit. So mga kaibigan, yan po ang naging pahayag ni Okay, Maharlika. sir. Move on na ako. So yan po ang naging pahayag ni Jonathan Aranas doon sa mga dokumentong inilabas ni Maharlika. At pinatunayan po niya na lahat ng dokumentong hawak-hawak ni Maharlika na ipinakita sa publiko noon pa ay totoo. At isang bagay pa po ang kanyang binanggit na mayroon siyang picture ni Bongbong Marcos at ni Maricel Soriano habang sumisinghot ng droga. At ang isa pa niyang pinasinungalingan ay yung ginawang drug test ni PBBM na kung saan ay 2 minuto lang, samantalang ang sinasabi niya ay halos sumigit kumulang 3 oras bago makuha ang resulta. So sa mga nabanggit pong bagay na ito, sa mga nasabi ng PIDEA agent at dating PIDEA agent, medyo mabigat-bigat ito para kay Mr. Marcos. At talagang siguro pakinggan na lang niya yung sinasabi ng taong bayan o ng mga kritiko niya na solusyon na bigyan niya na ito ng solusyon. Magpa-undergo siya ng drug test.
Hindi po kasi solusyon yung iba-ibang balitang lumalabas. May nahuling 13 bilyong shabu na nang makailang araw nabawasan, naging 9 na bilyon na lang. Yung mga bangayan sa West Philippine Sea, pag-uudyok ng mga kano sa atin sa gera, para bang pinipilit na lang i-cover itong problema ni Marcos. Ito po kasi yung sinasabi, kung natatandaan nyo, kung may nakapanood kay Mr. Abe, kay Mike Abe na naghahanap ng hustisya, ito po yung hustisyang dapat ibigay ni Mr. Marcos. Ang sumailalim siya sa isang lehitimong drug test at patunayan sa Pilipino na hindi tama ang mga paratang sa kanya. Sa ngayon po naman kasi, hindi niya sinasabing totoo pero hindi niya rin inaamin. At ang sabi nga ni Attorney Trixie, yun lang kasi ang pinakamaganda nilang magagawa sa ngayon dahil kung aamin siya o tatanggi, maaari daw siyang magsinungaling o magsabi ng totoo. So, ang isa lang po talagang patunay nito, ang sinasabi nga nitong PDEA agent, umundergo siya ng scientific procedure, which is drug test. So, kayo po mga kababayan, ano po ba ang inyong masasabi sa nangyayari na ito? At mukhang palala na ng palala at hindi maiiwasan. Binabanggit na nga ni dating PDEA agent na malapit na yung investigasyon sa Senado at doon marami pa siyang sasabihin base doon sa sinasabi niya kay Miss Maharlika. Doon na lang niya sasabihin yung ibang bagay. So, sa mga kababayan ko, paki-like and subscribe na lang po at maraming salamat. Are you sure you Filipinos want to get into a fight where you will be the battleground? Hello? Magising na tayo, mga kabansa. Magising na tayo. No? Hindi biro. Are you sure you Filipinos want to get into a fight where you will be the battleground?